Upang lumalim sa Biblia, lalo na sa konteksto ng New Covenant community, mahalagang lumapit sa Diyos ng may bukas na puso at pananabik na matuto. Dapat itong simulan sa panalangin, humingi ng gabay ng banal na Espiritu. Mahalaga ring maunawaan na ang New Covenant ay ang bagong kasunduan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya't ang pag-aaral ay dapat ituon sa buhay ni Kristo, ang kanyang sakripisyo at ang gawain ng Espiritu Santo sa pag-aaral ng Biblia. Maaring gamitin ang iba't ibang paraan tulad ng inductive Bible study. Obserbahan, unawain at i-apply ang nababasa. At mahalaga rin ang pagtutok sa mahalagang tema gaya ng biyaya, pananampalataya at katuwiran. At verse-by-verse study, pag-aaral ng isang aklat sa Biblia ng sunod-sunod para sa mas malalim na pagkakaunawa. Mahalaga rin ang araw-araw na pagbabasa at pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. At magandang simulan ito sa mga aklat tulad ng 1 Roma at Hebrews upang mas lalong lumalim. Makakatulong ang pagsali sa isang Bible study o discipleship group dahil ang pagsasama ng mga mananampalataya ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at suporta sa espiritual na paglalakbay. Higit sa lahat, hindi dapat manatili sa kaalaman lamang kundi isang buhay ang natutunan. Hayaan ang salita ng Diyos na baguhin ang puso, isipan at kilos sa patuloy na pagsasaliksik. Mahalaga rin humingi ng patuloy na pagtuturo mula sa Diyos, manatiling magpakumbaba at maging handang matuto. Sa ganitong paraan, ang isang mananampalataya ay patuloy na lalagaw sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng bagong tipan ng Diyos. Sa John 13, verse 34 to 35. Inuutos ni Jesus sa kanyang mga alagad na magmahalan sila sa isa't isa tulad ng pagmamahal na ipinakita niya sa kanila. Isinabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na magmahalan kayo kung paanong inibig ko kayo. Kayo rin ay dapat magmahalan sa isa't isa. Sa ganito, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa. Pinapakita ng talatang ito na ang tunay na tanda ng pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang sa pananalita o gawa, kundi sa pag-ibig na nagpapakita ng sakripisyo, pagiging walang pag-iimbot at walang kondisyon. Sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, makikilala ng mundo ang tunay na tagasunod ni Jesus at magiging patotoo ito sa kanyang presensya sa bawat buhay ng isa. Choose the hardest path, which is love. Ang pagmamahal ang pinakamahirap na landas sapagkat nangangailangan nito ng sakripisyo, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Kahit sa mga hindi karapat-dapat, madali lang ang gumanti, lumayo o maging walang pakialam. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay nananatili kahit mahirap. Pinili ni Jesus ang landas ng pag-ibig kahit ito ay nagdala sa kanya sa krus. Kung susundin natin siya, ito rin ang ating tatahakin. Ang daan ng walang kondisyon, pagmamahal kahit na masakit, kahit na mahirap. Choose to love in order to win God's approval. Ang tunay na tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa yaman, talento o tagumpay sa mundo, kundi sa kung paano tayo nagmamahal. Sinabi ni Jesus na ang pinakamahalagang utos ay mahalin ang Diyos ng buong puso at mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin kundi isang pagpili, isang desisyon, magpatawad, maglingkod at unahin ng iba kahit mahirap. Kapag pinili nating magmahal sa paraang itinuro ni Kristo, nalulugod ang Diyos sapagkat ito mismo ang kanyang kalooban. Choose the path of Christ, loving the unlovable.
Ang tunay na pagmamahal ay nasusubok hindi sa pagmamahal sa mga madaling mahalin, kundi sa pagpapakita ng habag at kabutihan sa mga mahirap mahalin. Ang mga tinanggihan, sinaktan o itinuring na hindi karapat-dapat, ganito nagmahal si Kristo. Minahal niya ang mga makasalanan, pinatawad ang mga nagkasala laban sa Kanya, at nag-alay ng Kanyang buhay para sa lahat, kahit sa mga tumanggi sa Kanya. Kung pipiliin natin sundan ang Kanyang halimbawa, pipiliin nating mahalin hindi dahil madali, kundi dahil ito ang daan ng tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na nagbibigay ng nagpapatawad at hindi sumusuko.